Happy Sunday po sa ating lahat. Welcome po sa ating Sunday Fellowship. Salamat po sa Panginoon dahil ito yung araw na itinakda niya para tayo muli magkasama-sama bilang magkakapatid kay Kristo. Ito po yung araw na itinakda ng Panginoon para tayo sama-samang magpuri, sama-samang magpasalamat sa Panginoon. At bago po tayo mag-umpisa sa ating gawain, huwag po natin kalilimutan pindutin yung lower button po ng ating mga cellphone. I-share po natin ito sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga kaibigan, sa ating mga ka-office mate, sa ating pong mga ka-group, sa ating hanap buhay para mas marami pong marating ang salita ng Panginoon at mas marami pong makapakinig ng mabuting balita na nagmumula sa ating Panginoon. Amen po ba? At muli, sama-sama na po tayong magsitayo. Tawagin na po natin yung ating mga mahal sa buhay. Ano man po yung ating mga ginagawa, hihinto muna po natin. At sama-sama na po tayong magpuri. Sama-sama na po tayong magpasalamat sa Panginoon. Ibigay po natin yung nararapat na pupuri at pasasalamat na tanging sa ating Panginoon lamang. Hallelujah Lord, hallelujah Ama. Maraming salamat po Ama. Salamat po Ama sa buhay, sa kalakasan Ama, sa buhay na meron kami Ama. Salamat po Ama, salamat. Hallelujah Lord, hallelujah, hallelujah Lord Jesus, hallelujah. Hallelujah. Sama-sama tayong magpupuri. Sama-sama tayong sasamba sa nag-iisang Diyos sa buhay. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang dagat niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti ka ng ating Diyos. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha. Napakabuti ka ng ating Diyos. Nais ko'y magpasalamat sa ating Diyos. Ang nais ko'y magpuri. Itaas ang ngalan ni Jesus. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos. Di siya nagkukulang. Salamat, Panginoong Jesus. Itaas ang ngalan niya. Lahat ng nilikha.
sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasan Diyos. Kataas-taasan Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasan Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasan Diyos. Isa pa, kataas-taasan Diyos. Kataas-taasan Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taasan Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri, pasasalamat. Dakila ka, kataas-taasan Diyos. Napakabuti mo, Diyos. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagbabago. Napakabuti ng ating Diyos, di siya nagkukulang. Itaas ang ngalan niya, lahat ng nilikha. Napakabuti niya, napakabuti niya, napakabuti niya ng ating Diyos. Napakabuti niya ng ating Diyos. Hallelujah! Purihin natin ang napakabuting Diyos. Hallelujah! Ang Diyos na hindi nagbabago. Noon, ngayon, at magpakailanman. Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Purihin natin ang ating Panginoon. Glory to God! Glory to you, Jesus! Glory to your name, O God! Hallelujah! Hallelujah! Hallelujah, Jesus! Hallelujah! Tunay nga po ng ating Panginoon ang siya lang karapat-dapat sa pinakamataas na papuri, sa pinakamataas na pagsamba, sa pinakamataas na pagdakila, O Diyos. Hallelujah! 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 Tunay nga, Panginoon, na ang iyong mga anak ay hindi magsasawang magpuri sa iyo, Panginoon. Hallelujah! Dahil, Lord, pinatutunayan mo sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na ikaw ay napakabuti, Panginoon, noon, ngayon, at magpakailanman, Jesus. Hallelujah! Hallelujah. At Lord, sa panahon na to, Panginoon, tunay, Lord, na hindi kami nagkukulang, Panginoon, dahil, Lord, ikaw ang kasama namin, Panginoong Jesus. Hallelujah. Sa panahon ngayon, Panginoon, dahil ikaw ang aming kasama, Panginoon, may kapayapaan ang aming puso, ang aming isipan, Panginoong Jesus. Kaya, Lord, kaming lahat na nandirito, Panginoon, ay nagpapasalamat at nagpupuri sa iyo, Panginoong Jesus. Maraming salamat sa iyong buhay, Panginoon. Buhay, Panginoon, na ibinigay mo sa amin, Panginoon, upang magkaroon kami ng buhay. Buhay na walang hanggan. Hallelujah. Salamat, Panginoong Jesus. Salamat sa iyong pag-ibig, sa dakilang pag-ibig, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Napakabuti mo, Panginoong Jesus. Hallelujah. Napakasarap maging anak mo, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Wala nang hahanapin ang iyong mga anak, Panginoong Jesus. Dahil, Lord, ikaw lang sapat na, Panginoong Jesus. Hallelujah. 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 At Lord, ngayong oras na to, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon, Lord, sama-sama kaming aawit, Panginoon. Sama-sama kaming magtataas ng kamay, Panginoon. Sama-samang magpapasalamat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Dahil ni minsan, Panginoon, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Sa masasaya, Panginoon, na panahon, Panginoon, Lord, sa may krisis, Panginoon, lagi kang nandiyan. Tunay, Lord, na ikaw lang ang nakatupad ng pangakong hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hallelujah, hallelujah. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon, ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng pagdakila. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyo, Jesus.
puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaliika at sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaliika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit at samba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mong ikaw ay mamasdan, makaliika at sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa kagandahan ng presensya mo, ako ay sasamba, luluwalhatiin ka, O Diyos. Ang karangalan ng
pagpupuri at ang pagsambay, ialay lamang sa'yo, Panginoon. Sa kagandahan ng presensya mo, ako ay sasamba, luluwalhatiin ka, O Diyos. Ang karangalan ng pangalan mo'y aking ihahayag ngayon at kailanman. Kaluwalhatian at kabanalan, kapangyarihan at karangalan
Ako ay aawit, ako ay sasayaw, pagkat mahal kita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka. Sa'yo'y magpupuri, sa'yo ay sasamba, O Diyos, dakila ka. Sa'yo ay aawit, sa'yo ay sasayaw, pagkat mahal kita. Purihin ka. Minsan pa nga po, purihin natin ang Panginoon. God is good. All the time, God is good. Talaga pong napakabuti ng Panginoon. Salamat po sa Panginoon. At bilang pagpapatuloy po ng ating gawain, dadako na po tayo sa pinakamahalagang yugto ng ating pagtitipon, ang pagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Na ito po ay ibabahagi sa atin ng ating kapatid na si Brother Alfred Carpio. Ang pamagat po ng ating topic ay Home and Extension of the Church. Purihin po natin ang Panginoon. Magandang umaga po mga kapatid, mapagpalang linggo po sa ating lahat. Nawa po ay nanatili po tayong ligtas sa ating mga tahanan. At patuloy nga po na ituon po natin ang ating sarili sa pakikinig ng salita ng Diyos. Sa umagang pong ito, ang magiging topic po natin, Home and Extension of the Church. At bagamat may iba po na nagsasabi na yung simbahan, yung tahanan, at iba pa pong mga institusyon ay magkakahiwalay. Pero kung titingnan po natin, halimbawa po, sa panahon po natin ngayon, ang paaralan, bagamat meron pong mga kaguruan at mga administrador ng paaralan, pero napakahalaga po ng kooperasyon ng mga magulang, lalo na po sa kinakaharap po natin na meron tayong pandemic, para po yung mga estudyante ay patuloy po na makapag-aral, mapagpatuloy po nila yung kanilang edukasyon. Napakahalaga po nung nandun po yung pagsasama-sama, pagtutulungan po ng paaralan at ng tahanan o ng pamilya. Ganon din po sa iglesia, bagamat may mga
manggagawa po tayo sa church at ito po ay nagpapatuloy. Pero iba po kapag kasama po natin ang kooperasyon ng mga magulang sa tahanan. At sa topic nga po natin, ang tahanan po ay extension po ng iglesia. So una po, ano po ba yung tinutukoy po natin dito na iglesia? So ito po ang iglesyang itinayo ni Kristo. So wala po tayong tinutukoy na partikular na grupo. Ang mahalaga po ang iglesia na itinayo ni Kristo. Sabi po sa Mateo 16:18, "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." So dapat po malinaw na po sa atin na ang tunay na iglesia, isa lamang po ang nagtatag, si Jesus Christ. Yan. Kaya po kung meron pong iba na nagkiklaim na sila po yung founder, sila po yung nagtatag ng iglesia, hindi po ito yung iglesia na tinutukoy po natin. Ang iglesia po na tinutukoy po natin, ang tunay na iglesia ay ang nagtatag, isa lang, si Jesus Christ. Pag sinabi rin po natin na iglesia, sabi po sa Colossus 1:18, siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang pasimula, siya ang panganay na binuhay mula sa kamatayan, upang siya'y maging pangunahin sa lahat. So yung pong iglesia na binabanggit po natin, isa lang po ang puno o head, si Jesus Christ. Kaya po kung meron pong nagkiklaim na sila po yung head, puno ng iglesia na ito, hindi po ito yung tinutukoy po nating iglesia na itinatag ni Jesus Christ. Ano pa po yung pagkakakilanlan ng tunay na iglesia? So yung iglesia po, hindi po ito tumutukoy sa struktura lamang. Yan. Yung church po, hindi po tumutukoy doon sa isang partikular na lugar. Sa halip po, yan, sabi rito sa 1 Pedro chapter 2 verse 5, tulad ng mga batong buhay, maging bahagi kayo ng isang templong espiritual, bilang mga paring itinalaga para sa Diyos. Mag-alay kayo sa Diyos ng mga handog na espiritual na kalugod-lugod sa Kanya sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Kaya nga po, bagamat tayo po, meron tayong pandemya, meron pong mga quarantine, at hindi po tayo nakakapagsama-sama physically, pero nagpapatuloy po ang gawain ng iglesia. Dahil nga po yung iglesia na binabanggit po natin, hindi po ito tumutukoy sa isang lugar. Ito po ay, sabi po rito, templong espiritual. Sabi sa Efeso 2:20, tulad ng isang gusali, kayo itinayo sa pundasyong inilagay ng mga apostol at mga propeta, na ang batong panulukan ay si Kristo Jesus. Sa paglalarawan lang po, maihantulad nga po ito sa isang struktura o isang templo, pero hindi po pangkaraniwang templo. Pag sinabi po nating tunay na iglesia, ang pundasyon po nito, isa lang, si Jesus Christ. At ito po ay pinakilala ng mga apostol, yung kanya pong pinili, pinakilala ng mga propeta, at tanging batong panulukan ng iglesia or cornerstone. Yung foundation po ng ating pananampalataya, yung foundation po ng ating bawat gawain sa iglesia, isa lang, si Jesus Christ. Sabi po sa Efeso 2:21-22, sa pamamagitan niya, ang bawat bahagi ng gusali ay nagkakaugnay-ugnay at nagiging templo na nakatalaga sa Panginoon. Dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinayo o itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. At sa pagpapatuloy po ng ating pag-aaral, mas malilinawan po natin paano po na sa pamamagitan ni Jesus Christ, tayo po ay nabahagi sa iglesia. At sinabi nga po rito, ang iglesia po, isang templo na nakatalaga sa Panginoon. So, ibig sabihin po, yung bawat bahagi po nito, ang bawat kaanib ng tunay na iglesia or part ng church, isa pong templo nakatalaga sa Panginoon or para kay Jesus Christ. Ito rin po ang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu.
Sabi naman po sa Gawa 17:24, ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at lahat ng naririto ay ang Panginoon ng langit at ng lupa, at hindi naninirahan sa mga templong ginawa ng tao. So bakit mahalaga po na maunawaan po natin na yung iglesia, templong espiritual, templong nakatalaga sa Diyos, tahanan ng Diyos? Dahil po, sabi po sa binasa po natin sa Gawa, hindi po nananahan ang Diyos sa mga templong ginawa ng tao. So ibig sabihin po, tumutukoy sa templong pisikal o isang lugar. Sa halip po, paano nga po ba ang isang tao nagiging bahagi ng iglesia? So minsan, sabi po sa Lucas 17:20-22, tinanong ng mga Pariseo si Jesus kung kailan magsisimula ang paghahari ng Diyos. Sumagot siya, walang makikitang palatandaan na nagsisimula na ang paghahari ng Diyos. Kaya walang makapagsasabing dito maghahari ang Diyos o doon siya maghahari. Dahil naghahari na ang Diyos sa puso ninyo. Amen? So, ang totoo po, ang Diyos ay nananahan sa puso ng bawat nananalig sa Kanya. So, sabi po sa kanina sa Gawa, hindi po nananahan sa anumang gawa ng tao. So, tumutukoy po sa mga estruktura. Saan po nananahan ang Diyos? Sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Amen? At paano po na ang Diyos nananahan sa atin? Sabi sa 1:12-13, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila ayon sa kalikasan o sa kagustuhan o sa kagagawan ng tao, kundi ayon sa kalooban ng Diyos. Amen? So yung pong pagiging anak ng Diyos. So ito po, pananahan din ng Diyos sa atin o sa puso ng bawat nananalig sa Kanya. Sino po yung tinutukoy rito na sa Kanya tumanggap at sumampalataya kay Jesus Christ? Amen? At paano nga po ba na ang tao natututong sumampalataya kay Jesus Christ? Sabi sa 1 Pedro 1:23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganakang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at di nagbabagong salita ng Diyos. So through hearing the Word of God, amen. So nasumpungan po natin who Jesus is, na siya po ang Kristo, siya po ang anak ng Diyos na buhay. At kung tayo po ay tumanggap at nanalig sa Kanya, tayo po ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos. At sabi po, sa binasa po natin kanina sa Juan, yung pagiging anak po natin ay buhat sa Diyos o kagagawan ng Diyos. Hindi po ito dahil sa kakayahan po natin, hindi po dahil kung sino yung mga magulang po natin. Ito po, kagandahang loob ng Diyos. Grace. Amen? Kaya nga po sabi sa 1 Corinto 1:29-30, kaya't walang sinumang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo Jesus na siyang ginawang karunungan natin. Sa pamagitan din niya, tayo itinuring na matuwid, ginawang banal at iniligtas ng Diyos. Kaya nga, tulad ng nasusulat, ang sinamang nais magmalaki, ang ginawa ng Panginoon ang Kanyang ipagmalaki. Amen. Salamat po sa kagandahang loob ng Diyos sa atin, sa kalooban ng Ama. Binigay po niya si Jesus Christ. Nang sa gayon po, tayo po magkaroon ng bahagi sa tahanan ng Diyos. At tayo po maging templong espiritual, maging tahanan ng Diyos. Sa Gawa, makikita po natin paano po namuhay ang mga unang mananampalataya. So simula po sa mga apostol, so sila po na ipinahayag yung mabuting balita tungkol kay Kristo, at lahat po ng tumanggap na nalig, naging bahagi ng iglesia. Sabi sa Gawa 2:46-47, araw-araw sila'y nagkakatipon sa templo at nagpipira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tahanan.
na masaya at may malinis na kalooban. Nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan sila ng lahat ng tao. At bawat araw ay dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. Kaya kung tatanong po natin, pag ako ba ay nanampalataya, mahalaga ba na ako'y maging bahagi ng iglesia na itinatag ni Jesus Christ? Amen. Iyan po yung kagandahang loob ng Diyos sa atin. Na bukod po tayo ay iligtas, ang ibig din po ng ating Ama sa Langit, tayo maging bahagi ng iglesia na itinatag ni Jesus Christ. Amen. At napaka-buti po ng Panginoon. Dahil po yung daloy ng pagpapala, nung kagandahang loob ng Diyos, pinaabot po niya sa atin. Una po, through the church. At ano po yung kagandahang loob na tinutukoy po natin? Ito po ba ay para lamang sa atin na nanalig? Sabi po sa Gawa 16:30-31, sila ay nilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." Amen? So ano po yung kagandahang loob ng Diyos sa pamilya? Na bukod sa ikaw na nanampalataya, tumanggap at nanalig kay Jesus Christ ay maligtas. Ibig din ng ating Ama sa Langit, sa pamamagitan ni Kristo, ang sambahayan mo rin ay maligtas. Amen? Kaya po hindi natin malilimitahan yung grace, yung kagandahang loob ng Diyos. Paano na nangyari na ako yung sumampalataya, pero hindi lang ako yung pinagpala, kundi kasama na rin ang aking sambahayan. So, kung babalikan po natin kung paano nga po ba nagsimula ang pamilya. So, ito po ay itinalagana ng Diyos para sa Kanya sa simula't simula pa. Sabi po sa Genesis 2:18, "Matapos gawin ang lahat ng ito, sinabi ng Panginoong Yahweh, hindi mabuti na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng isang angkop na makakasama at makakatulong." Amen. So, kalooban po ng Diyos na magkaroon ng pamilya. The family is instituted by God. Amen. So, ang Diyos din po ang nagtatag ng pamilya. Dahil siya po ang may lalang sa atin. At nung malikha na nga po niya ang tao, ano po yung ginawa ng Diyos para sa tao? Sabi sa Genesis 1:27-28, "Nilalang nga ng Diyos ang tao ayon sa kanyang larawan. Sila'y kanyang nilalang na isang lalaki at isang babae, at sila'y pinagpala niya. Sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ng inyong mga anak ang buong daigdig, at kayo ang mamahala nito." Amen. So, yung pong pagpapala, ibinigay ng Diyos sa tao. Amen. So, tuloy pa po natin. "Binibigyan ko kayo ng kapangyarihan sa mga isda, sa tubig, sa mga ibon, sa impapawid, at sa lahat ng mga hayop na nasa ibabaw ng lupa." Amen. Binigyan din po ang tao ng kapamahalaan sa ibang nilalang o nilikha ng Diyos. Amen. Na para ito po ay ating pong magamit. Amen. So lahat po yan ginawa ng Diyos out of His grace, out of His love. Subalit, maaring pamilyar na po tayo sa nangyari. Ano po yung naging hadlang para hindi maranasan ng tao yung kagandahang loob ng Diyos? So, pumasok po yung kasalanan sa sanlibutan. At dumating nga po yung point, sabi sa Genesis 6:5-8, "Nakita ni Yahweh na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig, at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yahweh na nilikha pa niya ang tao." Amen. So dahil po sa kasalanan, sa halip po na tayo na nilalang ng Diyos, magbigay kaluguran sa Kanya, ito po ay ikinalungkot ng Diyos. Amen. So, yung original na purpose sa ating pong pagkalalang ay nabaliwala o nahadlangan ng kasalanan. Amen.
Pero, nung pong dumami yung paglabag, nabawasan po ba nito yung kagandahang loob ng Diyos? Hindi po. Sa halip nga po, higit pang dumami. Amen? Dahil po, bagamat nandun po yung kasamaan ng tao, hindi po tumigil ang Diyos sa pag-abot sa atin. Sabi pa rin po rito, sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Noe ay naging kalugod-lugod kay Yahweh. Amen? So, yung pong kasamaan, lumaganap. Amen? Pero, nandun pa rin po yung kagandahang loob ng Diyos. Katulad po nung nangyari kay Noe. Amen? So, sabi po rito, si Noe po ay naging kalugod-lugod kay Yahweh o naging kalugod-lugod sa Diyos. Ano po yung dahilan? Bakit po siya kinalugdan ng Diyos? Sabi po sa Hebreo 11:7, dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari. Ngunit hindi pa niya nakikita. Amen? Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamamagitan nito'y nahatulan ang sanlibutan. Ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Amen? So, si Noe po, kinalugdan ng Diyos, hindi po dahil siya po ay may ginawang mabuti. Hindi po dahil siya ay karapat-dapat. Amen? Siya po ay kinalugdan ng Diyos dahil nananalig siya sa Diyos. Nanampalataya po siya sa Diyos nung sabihin po ng Diyos na lilipulin po niya yung sanlibutan sa pamamagitan ng isang baha. Amen? At si Noe lang po ba yung naligtas? Hindi po. Kasama yung kanyang pamilya. Sabi sa Genesis 6:17-18, palulubugin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki, pati mga asawa nila, at pumasok kayo sa barko. Amen? So, yung pong pagliligtas na ginawa ng Diyos para kay Noe, hindi lang po siya yung naligtas. Kasama po yung kanyang sambahayan. At patuloy po, pinakikita po ng Diyos yung malasakit po niya, yung pag-ibig po niya para sa pamilya. So bukod kay Noe, makikita rin po natin kung paano nakipagtipan ang Diyos kay Abraham. Sabi sa Genesis 17:2-6, ako'y makikipagtipan sa iyo at lubhang pararamihin ko ang iyong lahi. Pagkarinig nito ay nagpatira pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, ito ang aking tipan sa iyo. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag sa iyo, kundi Abraham. Sapagkat ngayon, ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Amen? Pararamihin ko nga ang iyong lahi at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila. Amen? So, si Abraham po, tulad ni Noe, nanalig kay Yahweh. Nanalig sa Diyos. Pero yung pagpapala, kung titingnan po natin, yung pangako ng Diyos, hindi lamang po para kay Abraham, kundi para din po sa kanyang lahi o sa kanyang sambahayan. Sabi sa Genesis 17:7, tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi habang panahon at ako'y magiging Diyos ninyo. Amen? Hindi po simple yung ibinigay ng Diyos para kay Abraham at sa kanyang lahi. At nilinaw po ng Diyos. So, pinakita po ng Diyos kung gaano po siya dedicated. Paano po na ibig po niya na mangyari yung kanyang ipinangako para kay Abraham at sa kanyang pamilya. Ganon din po ng
ang Diyos ay nangako kay Haring David, yung kanyang pangako, hindi lang po para kay Haring David na nanalig sa Diyos. Kasama rin po na pinagpala ng Diyos yung kanyang sambahayan. Sabi sa ikalawang Samuel 7:14-16, ako'y kanyang magiging ama at siya'y aking magiging anak. Kung siya'y magkasala, paparusahan ko siya tulad ng pagpaparusa ng ama sa nagkakasalang anak. Ngunit ang paglingap ko sa kanya'y hindi magbabago, di tulad ng nangyari kay Saul. Amen? So, napakaganda po nung pangako na binigay ng Diyos kay Haring David. Magiging matatag ang iyong sambahayan, ang iyong kahari ay hindi mawawaglit sa aking paningin, at mananatili ang iyong trono magpakailanman. Amen? Yan. Na bagamat po si Haring David naging hari, pero higit pa po doon yung ibig ng Diyos para sa kanya. Amen? So ganun po yung grace. Higit pa po doon sa ina-expect po natin. Higit pa po sa kaya po nating isipin ang kayang gawin o ipagkaloob ng Diyos. Hindi lang po sa atin na nalig, kasama po ang ating sambahayan. At paano nga po na ito pong mga pangako na to naranasan ni Noe, ni Abraham, ni Haring David at iba pa na nanalig sa Diyos. Nang ito po kanilang tanggapin sa pamamagitan ng pananalig. Sabi po sa Galatia chapter 3 verse 22, ngunit ayon sa kasulatan, ang lahat ng tayo alipin ng kasalanan. Kaya't ang ipinangako ng Diyos ay matatanggap sa pamamagitan ng pananalig kay Hesukristo na ibinigay sa lahat ng sumasampalataya. Amen. So, hindi po tumanggap ng pagpapala si Noe, si Abraham at si Haring David dahil sila po ay matuwid. Dahil po sila ay mabuti. Dahil po sila ay gumagawa ng mabuti. Amen? O karapat dapat. Hindi po. Dahil sabi po rito, lahat ng tao ay alipin ng kasalanan. At kung babalikan nga po natin yung kasaysayan, makita po natin na yung mga taong tinukoy po natin, sila rin po nandun, dumaan sa estado na sila po ay nagkasala. Amen? Pero, bakit po sa kabila nun, nandun pa rin po yung kagandahang loob ng Diyos, pangako ng Diyos. Amen. Dahil po, higit yung kagandahang loob, higit yung grace sa kasalanan. Amen. Na totoo po na nagdulot ng kapigatian. Yan. So hanggang ngayon po, makikita po natin yung bunga ng kasalanan sa sanlibutan, pero hindi po nito mahihigitan yung kagandahang loob ng Diyos. At po ano nga po ibinigay, yung ipinangako sa pamamagitan ni Jesus Christ, na kanila namang pong tinanggap sa pamamagitan ng pananalig. Amen? Sabi sa ikalawang Korinto 1:20, sapagkat kahit gaano man karami ang pangako ng Diyos, tutuparin niyang lahat ito sa pamamagitan ni Kristo. Kaya nga masasabi natin na tapat ang Diyos at ito'y nakapagbibigay ng kapurihan sa Kanya. Amen? So, napakalaga po maunawaan po natin na ito po, bagamat nandun po yung pangako, nandun po yung pag-ibig, kagandahang loob ng Diyos para sa mananampalataya, para sa kanyang sambahayan, pero dapat po tanggapin, amen, sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus Christ. So only through Jesus, amen. Dahil siya po yung katuparan ng mga pangako ng Diyos. Amen. At asahan po natin, pag nangako ang Diyos, tiyak ito po kanyang tutuparin. Sabi sa 1 Korinto 12:13, sa iba naman, ito ang sinasabi ko. Ako ang nagsasabi at hindi ang Panginoon. Kung ang isang lalaking mananampalataya ay may asawang di mananampalataya at nais nitong patuloy na makisama sa kanya, huwag niya itong hiwalayan. Kung ang isang babaeng sumasampalataya ay may asawang di sumasampalataya at nais ng lalaking magpatuloy ng pakikisama sa kanya, huwag siyang makipaghiwalay. Sapagkat ang lalaking hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap din sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa.
At ang babaeng hindi pa sumasampalataya ay nagiging katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi gayon, ay magiging marumi sa paningin ng Diyos ang kanilang mga anak. Ngunit ang totoo, ang mga ito ay katanggap-tanggap sa Diyos. Amen? So ano po yung sinasabi po rito? Paano? Tatanong po natin, kung ako lang yung mananampalataya sa pamilya namin, sa tahanan namin, paano na yung mga sambahayan ko tatanggapin ng pagpapala mula sa Diyos? Amen? So ito nga po yung kagandahang loob ng Diyos. Amen? Na manampalataya ka, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. Amen? At maki-question po ba natin yung kalooban ng Diyos, yung kagandahang loob po ng Diyos? Hindi. Dahil nga, walang sino mang tao ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. So hindi po masasabi ng sino man, dapat ako lang yung tumanggap ng pagpapala kasi ako yung karapat-dapat. Wala pong makapagsasabi ng ganon. Dahil yung lahat po, hindi naging karapat-dapat sa harapan ng Diyos. Subalit yung kagandahang loob po ng Diyos, yan, ito po unmerited favor. Ibinibigay sa taong hindi karapat-dapat. At paano po ibinibigay? Sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus Christ. At paano nga po na yung kagandahang loob ng Diyos nangyayari sa sambahayan? Yan. Sabi sa 1 Corinto 7:16, anong malay ninyo, mga babae? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. At kayong mga lalaki, anong malay ninyo? Baka kayo ang maging kasangkapan sa ikaliligtas ng inyong asawa. Amen. So kung ikaw po, ikaw lang po yung mananampalataya sa tahanan. Ang kailangan lang po, manatili kang manampalataya kay Jesus Christ. Na yung tuon ng pananampalataya mo, isa lang, na kay Jesus Christ. Amen. Na maaari nandun nag-struggle ka, nandun nakikita mo yung buhay ng ibang miyembro ng iyong pamilya na wala pa sa Panginoon. Ang kailangan lang, patuloy, kapatid, manalig ka, manampalataya ka. Amen. At maaari nga na mangyari, sa kagandahan loob po ng Diyos, siya po ay may gamiting ibang tao para po akayin yung mga mahal mo sa buhay sa Panginoon. Pero dahil po yung grace ng Panginoon ay nasa iyo na rin, hindi po malayong mangyari na ikaw mismo ang maging instrumento ng Panginoon para ang mga mahal mo sa buhay, ang iyong asawa, ang iyong anak, kapatid, magulang, ay makakilala rin kay Jesus Christ. Amen. Dahil yung pag-ibig ng Panginoon na ibinigay sa inyo, ito po dumadaloy. At bakit po ibig ng Panginoon ito? Bakit ito po ay ginagawa ng Panginoon? Dahil po sa kanyang kagandahang loob. Sabi sa awit 103, verse 17, ngunit ang kagandahang loob ng Panginoon ay mula ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan. Siya nangatatakot sa Kaniya at ang Kaniyang katwiran ay hanggang sa mga anak ng mga anak. Amen? So ito po yung grace na ibig ipaunawa sa atin sa umaga pong ito ng Panginoon. Na yung kagandahang loob ng Panginoon, hindi lang po sa ating nanampalataya, kundi maging sa ating sambahayan. Amen? Kaya kung tatanungin po natin, paano nagiging bahagi ng iglesia ang pamilya? Yan. So sa pamamagitan po natin, nananalig na sa Kanya. Tayo po ginagamit na instrumento ng Panginoon. At paano po tayo magpapaubaya sa kilos ng banal na Espiritu? So mahalaga po, makita po natin yung nature ng tunay na iglesia. Paano po ang tao naging bahagi po nito nang sila po tumanggap at nanalig kay Jesus Christ at isinilang sa pamamagitan ng buhay na salita ng Diyos. Amen. At maaari pong sa panahon po natin, parang naisip po natin yung mga hindrances para ang tao makapakinig ng salita ng Diyos. Dahil wala ng mass gathering o limited na yung mga pagtitipon-tipon. Pero makita po natin sa panahon na meron pong mga pagsubok tulad ng panahon po natin ngayon, lalo higit na nag-uumapaw yung kagandahang loob ng Diyos. Na maaari po nung una, ang ginagawa po ng mga mananampalataya, ng mga apostol, sabi rito sa Gawa 5:42, araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay
patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Jesus ang Kristo. Amen. So, bagamat nung una po, ito po yung ministry na ginagawa po natin para ipalaganap yung mabuting balita. Na tayo po pumupunta sa bahay-bahay, pumupunta sa mga barangay, tayo po ay nagkakatipon-tipon sa isang lugar. Pero dahil nga po sa pandemic, nalimitahan po yung mga ganitong gawain. Pero hindi ibig sabihin po nun ay wala na yung kagandahang loob ng Diyos. Hindi po. Dahil patuloy pa rin po yung pangangaral ng mabuting balita. Katulad po ng mga live streaming na ito. Dito po, patuloy po tayong inaabot ng Panginoon. Pinaunawa sa atin kung gaano po yung pag-ibig niya para sa atin. Hindi lang sa atin, maging sa ating sambahayan. Sabi sa Mateo 18:19-20, tandaan din ninyo kung ang dalawa sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen. So mahalaga din po, makita po natin bilang bahagi ng tunay na iglesia na tayo po ay nagsasama-sama sa pananalangin. At maaari po sa tahanan, kayo po ay 2 lang o 3 lang, pero hindi po dahilan yon para hindi na po tayo samang lumapit sa Panginoon sa pananalangin. Dahil ano lang po yung hiningi po rito na kondisyon. Kung ang 2 sa inyo ay nagkaisa dito sa lupa sa paghingi ng anuman, ito'y ipagkakaloob sa inyo ng aking Ama na nasa langit. Amen. So kahit 2 lang po kayo, maaari po kayong manalangin. Amen. At ano po yung maasahan po natin? Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. Amen. So bukod po na hindi object yung lugar kung saan po tayo naroon, hindi rin po object yung dami o yung bilang natin. Kasi po baka ang inisip po natin, greater yung blessing, greater yung pagpapala kung marami tayo na nagkakatipon in Jesus' name. Bagamat ibig po ng Diyos, lahat ng tao maabot ng kanyang kagandahang loob. Pero sabihin na po natin, 2 lang kayo nang nagkakatipon in Jesus' name. Asahan mo pa rin kapatid na kasama nyo si Jesus Christ. Amen. Sabi sa Efesos 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. So paano pa po na yung home nagiging extension ng church? Kagaya po ng ating natutunan noong nakaraang linggo, napakahalaga po nung role ng bawat bahagi ng pamilya. Na nandun po, itinalaga po tayo para sa Panginoon. And may bahagi po na dapat gampanan yung mag-asawa, may dapat gampanan yung mga anak, may dapat gampanan yung mga magulang. At bilang mga magulang nga po, napakahalaga na pinamamahalaan po natin ng mabuti yung ating pamilya. Amen. At wala na pong hihigit na pamamahala, pinakamainam na pamamahala kaysa doon sa palakihin ang mga anak sa disiplina at aral ng Panginoon. Amen. At maaring marami pong magulang nag-struggle po pagdating po sa pagdidisiplina, sa pagtutuwid sa mga anak. Yung bagamat sabihin na maayos naman yung pagpapalaki, pero bakit napapariwara pa rin yung mga anak? Amen. Isa lang yung kailangan, makakilala sila sa Panginoon. Amen. Na yung foundation din ng kanilang buhay ay si Jesus Christ. Amen. Yan. At napakahalaga din po, dahil po tayo, mga anak ng Diyos, tayo po yung namumuhay sa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Sabi sa 1:13:34-35, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman, magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilalang lahat na kayo'y mga alagad ko. Amen. So, meron po tayong tinanggap bilang mga mananampalataya na utos, bagong utos sa mga anak ng Diyos. At ito po, isang utos na hindi mahirap
sundin. Dahil yung mahirap na bahagi, ginawa na po para sa atin ni Jesus Christ. Amen? Ibinigay po niya yung kanyang sarili para tayo mamuhay ng may pag-ibig. At maaaring sabihin po natin, bago pa man tayo nakakilala sa Panginoon, nandun na yung pag-ibig. Pero ibang uri po ng pag-ibig yung tinutukoy po natin dito. Ang sabi po ng Panginoon, magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Gayon din naman, magmahalan kayo. So totoo po, pangkaraniwan na, maasahan na po natin na yung magulang, nandun yung pagmamahal sa kanilang mga anak, yung mag-asawa, yung pagmamahal sa isa't isa, yung anak sa magulang. Amen. Pero, yung pag-ibig po na nagbabago ng buhay, yung pag-ibig po na nag-aayos sa tahanan, ito po yung pag-ibig ni Jesus Christ. Kung paano po tayo inibig ni Jesus Christ. At ito rin po yung uri ng pag-ibig na kailangan po ng ating pamilya. Sabi rito sa Roma 5 verse 5, at hindi tayo binibigo ng pag-asang ito, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay ibinuhos na sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkaloob sa atin. Amen? So para po makita po natin na yung mga siwa po natin sa ating tahanan, yung pagdidisiplina natin sa ating mga anak ay maging mabunga, magkaroon po ng magandang bunga. Dapat po ang way, yung pag-ibig, kung paanong inibig tayo ni Jesus Christ. Amen. At napakagandang paalala po yung sinabi rito sa awit 127:1. Malibad nga na si Yahweh ang nagtatag nitong bahay, ang ginawa ng nagtayo ay wala ring kabuluhan. Maliban nga na si Yahweh ang sa lungsod ay gumabay, ang pagmamasid ng bantay ay wala ring saysay. Amen? So maaari pong nasubukan na po natin, nandun po yung effort po natin. Dahil sa pagpapahalaga po natin sa pamilya, naibig po natin yung ating mga anak, yung ating asawa, yung ating magulang, ating mga kapatid ay mapabuti, nandun po, nagsisikap tayo. Maaring sinusubukan po natin yung lahat ng ating mga kaya para maibigay po yung kanilang pangangailangan. Pero ano nga po ba yung higit na mahalaga? Yung tiyak na magbibigay sa tao ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Na sila po ay makakilala kay Jesus Christ. Na totoo po, ito po ay gampanin ng church. Maipangaral ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Pero dapat maunawaan po natin, ang pamilya rin po ay bahagi ng iglesia. Na kailangan lang po ay makita po natin ano yung kilos ng banal na Espiritu. Amen? So binibigyan po tayo ng pagkakataon, patuloyin yung salita ng Diyos sa ating mga tahanan. At hindi na po mahirap. Yeah? So kailangan lang po na patuloy po tayong sumubaybay sa mga live streaming po kung saan ipinapangaral po si Jesus Christ. So hindi po kulang yung ibinibigay ng Panginoon para po masumpungan po natin yung kanyang kagandahang loob. Samahan niyo po ako sa isang pananalangin. Salamat po Ama sa umaga po na ito. Salamat po Ama sa patuloy na paalala niyo po sa amin sa kadakilaan po ng inyong pag-ibig, sa inyong kagandahang loob na ipinamalas niyo po sa amin, Panginoon. At lahat na nagtiwala po sa inyo, nanalig sa inyo, hindi nabigo. Salamat po Ama dahil hindi niyo po ako iniiwan, ni pinababayaan man. Lalo na po sa panahon na humaharap po kami sa iba't ibang mga pagsubok. At salamat Panginoon dahil yung ibig niyo na kaligtasan para sa amin ay hindi lang sa amin, kundi kasama na rin yung aming sambahayan. At maaari pong may mga mahal po kami sa buhay na malayo sa amin. Pero pinagpapasalamat na rin po namin kung paano kayo'y kumikilos, gumagawa ng paraan. Sila rin po ay may mapagpala ng inyong mga salita. At salamat din, Panginoon, dahil kami na may pagkakataon, binibigyan nyo ng wisdom, binibigyan nyo ng strength, Panginoon, para yung kalooban nyo, Panginoon, ay mangyari sa aming tahanan. Salamat, Ama, sa mga live streaming na tulad nito
bagamat may limitasyon nung kami po ay makadalo at nandun po yung pananabik na po namin, Panginoon, na kami po ay magkatipon-tipon physically. Pero salamat, Panginoon, sa pamamagitan ng mga live streaming na ito, nagkakaroon kami ng pagkakataon na magkatipon-tipon pa rin dahil kami ay naging bahagi na ng iglesia na iyong katawan. At salamat, Ama, dahil sa pamamagitan din nito, yung mga mahal po namin sa buhay na hindi pa nakakapakinig ay ngayon nakakapakinig na at pagpapala ng inyong mga salita. Salamat po, Ama. Patuloy niyo, hayaan na ibalik po namin na rapat na papuri, pagsamba, pagdakila na tanging sa ilamang. In Jesus' mighty name. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ngayon po ay dadako tayo sa pagpapagaling. Kaya't pag napatungan po tayo ng kamay ng isang mananampalataya, angkinin po natin na tayo magaling na. Dahil ang ating Panginoon Jesus po ang dakilang manggagamot. Jesus, Son of God, only you can save me. Suffering on the cross, you gave your all, willingly paid the cost for me. Makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat. Ama, maraming salamat po, Ama, na sa mga salita mong aming napakinig. Salamat po, Ama, dahil sa mga salita na ito, iyon po ang nagbibigay sa amin ng pag-asa. Iyon po yung nag-aalis sa amin ng takot, Ama. Salamat po, Ama, sa buhay ng bawat isa sa amin, Ama. Salamat po, Ama, sa kalakasan na patuloy mong pinagkakaloob sa bawat isa sa amin, Ama. Salamat po, Ama, sa buhay na mayroong kami, Ama, bagamat may pagsubok, pero alam po namin na kasama ka po namin, Ama. Salamat po, Ama, dahil hindi kami natatakot, dahil hindi kami nagbabagabag, Ama, dahil sa bawat sandali ng buhay namin na ikaw ang kasama namin, Ama. Salamat po, Ama, sa kabila ng mga pangyayaring ito, Ama, pero pinakita mo po sa amin na sa loob pa lamang po ng tahanan namin ay naroon ka na at ikaw yung aming nagiging sandata sa kabila ng mga pagsubok. Ikaw po yung aming kanlungan, Ama. Maraming salamat po, Ama. At patuloy po namin, Ama, itinataas ang aming pastor, Ama. Loobin mo po, Ama, na buhusan siya ng masaganang pagpapala ng karunungan ng mas lalo po kaming lumalim sa aming pananampalataya, Ama. Salamat po, Ama, sa mga manggagawa, Ama, na patuloy na mong pinagpapala sampu ng kanyang mga pamilya, Ama. Salamat po, Ama, sa lahat ng member ng aming community, Ama. Patuloy mo po kami, Amang, pagpalain, Ama, lalong-lalo na po sa aming pananampalataya. Iukit mo po sa puso ng bawat isa sa amin, Ama, na makapaglingkod, Ama, sa iyo. Salamat po, Ama, sa buhay na mayroon kami, Ama. Salamat.
Ito po ang aming samot dalangin na punong-puno ng pasasalamat sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. In Jesus' mighty name. Nawa po'y napagpala tayo ng mga salita ng Panginoon at patuloy po natin suportahan ang lahat ng gawain ng ating community. Patuloy pong nag-i-invite ang ating community para sa ating pong Sunday Fellowship na ginaganap po ting 9 a.m. to 11 a.m. ng umaga by live streaming po, at sa ating pong Midweek Fellowship ting araw po ng Miyerkules ganap na 6 to 8 p.m. po ng gabi. At ang ating pong asin at ilaw, nalipat na po ng araw. Ito po ay mag-uumpisa na po yung second season po natin ng asin at ilaw. Patuloy po tayong mag-invite. Ito po ay gagawin na natin ting Huwebes po ng gabi. Ganong oras din po, alas 8 hanggang alas 9 po ng gabi. Patuloy po tayong mag-invite sa ating online evangelization seminar series. Sige po, at tayo po ay sama-sama na pong tumayo, at ang naging tema na po ng community natin, pastor natin, mahal natin. Ang community ang lingkod, mahal natin. Ang pamilya natin, mahal natin. Ang bansang Pilipinas, mahal natin. Dahil tayo tinipon at tinibig ni Jesus Christ, one in love, one in Christ. Getting stronger as love gets deeper. God bless po sa ating lahat. The family that loves one another. We're family that cares for sisters and brothers. In sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves one another. We're family that loves one another. We're family that cares for sisters and brothers. Sunshine or rain, in sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves one another. In sunshine or rain, we will love just the same. We're family that loves one another. We're family that loves one another. We're family that loves one another. God bless po sa ating lahat. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise.